Malaking good news to. Heto na ang tatapos sa palasyo. BP Sara matinding pasabog. Di na mapipigilan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Sadyang kahit anong pilit niyong pagtakba ng tinatagong kabulastugan ng kasalukuyang gobyerno ngayon, ay sadyang ang buong katotohanan na talaga ang siyang tila sasampal at kahihiyan sa inyong mga di umanay mga kasinungalingan. Sa pambihirang pagkakataong binasag na mismo ang mga resibo ng dating Pangulong Duterte na siyang magpapatunay at sasampal ang kahihiyan at katotohanan sa spokesperson ng Malacanang na si Atty. Claire Castro, matapos itong mahuli mismo sa sariling bibig na tila pagsisinungaling at walang bukang bibig kundi halos isisi na lang raw sa mga Duterte ang lahat para lang matakpan ng kasalukuyang gobyerno ngagba ni Marcos Jr. Yan yung nagiging unfair talaga. Isinisisi talaga nila lahat sa mga Duterte. No? Since day one, di ba? Since day one talaga. Ano kaya ito katotoo mga kapanig ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, ko bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, narito ang buong resibo at matibay na pruweba na siyang tila gumimbal ng katotohanan at kahiyan sa lahat ng mga bumabatikos at kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siyang tila mapapamulat sa lahat ng mga buhayang kongresista sa Kongreso, Senado, sa gobyernong ngagba ni Marcos Jr. at sa lahat ng mga loyalistang hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan na siyang sumampal naman sa tila kapalan ng mukha ng spokesperson ng palasyo na si Atty. Claire Castro na siyang pilit pagtakpan ng mga kababalaghan na nangyayari sa Malacanang na kahit naklaro pa sa sikat ng araw, hindi na maitatanggi ng taong bayan na siya mismong saksi at magpapatunay sa tunay na nangyayari sa bansang Pilipinas. Dapat talaga ang katapat nito ni Castro si Guanzon talaga. 'Di ba? Total naman nagkakaroon ng 'di ba? Spokesperson yung Kamara. 'Di ba? Dapat naman siguro magkaroon din ng spokesperson ng Vice President. Maganda nga 'yun, 'di ba? Kasi parang si BP Sara, parang nagiging unfair yung kay BP Sara. Takin mo sila may mga kanya-kanyang spokesperson. Ngayon lang talaga nangyari yan. Natakin mo, Kamara, nagkaroon ng spokesperson, di ba? Kaya nga may speaker doon, siya yung nagsasalita. Pero, di ba, naglagay na lang sila doon para hindi na magsalita. Para iwas chismis siguro. Narito ang full video. Sabay-sabay nating panoorin. Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang pero walang nakikita? Dapat kapag may inutang, may nakikita. Ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng Administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Ano-ano na ba ang nakumpleto? Ayan Ito, bago natin panoorin yan. No? Yung utang na sinasabi nilang yung utang ni PRRD. No? Alam nyo si PRRD, no? Napanood ko yan, maraming nagawa Marami talaga nagawa. Pero hindi lang yan ang titignan natin. Nung pandemic, di ba? Nung pandemic, makikita na natin kung ano yung ginawa ni PRRD. Sa tagal ng panahon na nagkaroon ng pandemya at sa tagal ng panahon na hindi nakapagtrabaho ang mga tao sa buong Pilipinas, lahat yun tinulungan ni PRRD. Sa tingin nyo ba sa ginawa ni PRRD yun, hindi mauubos ang pondo ng gobyerno? At hindi siya magkakautang ng matindi rin. Diba? Sa dami ng tao na yon na walang trabaho, na hindi nakakalabas ng bahay. No? Kaya nga kami, nagpapasalamat kami at si PRRD yung naging presidente nung panahon ng pandemic. Diba? Ang masama kasi, panahon ng pandemic, diba? Walang napupuntang tulong sa mga tao, gutom ang mga tao, tapos meron tayong utang. Kaso nga lang,
Ang problema, wala namang masyadong na anong tao nun dahil lahat ng iba natulungan naman. Siguro merong hindi masyadong naanuhan, pero depende na lang sa mga lokal nila yon. Doon sa mga kapitan, sa mga chairman. Dahil doon binibigay yun, sila namamahagi. Alam nga naman si PRRD pa mamahagi nun. Siya na nga dumiskarte, di ba? Oh, depende na lang sa kanila. Oh. Kumbaga si PRRD, para sa akin, siya yung isa sa presidenteng maraming nagawa. Kasi nga, kung hindi siya yung naging presidente ng mga panahon ng pandemic, saan tayo pupulutin? Baka meron tayong malaking utang, pero marami din namang tegi. Nung panahon ng pandemic, maraming nategi sa gutom. Oh, mantakin nyo sa tagal ng panahon, no, na walang trabaho ang mga tao noon na hindi nakakalabas ng bahay, nakasurvive kaming lahat. Itong proyekto sa ilalim ng Build Program. Sa kasalukuyan ay natapos na ang 212 airport projects, 446 seaport projects, 10,376 flood mitigation structures, 26,494 kilometers na mga kalsada at 5,555 na matulay sa buong bansa. Oh, yan naman pala di ba? Oh, sana all, buti pa yan. Di ba? Andyan naman pala, katibayan, may resibo. Tinatapos na rin ang pagpapatayo sa mga 102 airport projects, 117 seaport projects, 1,090 kilometers na mga railway, Dami. 2,587 na mga flood mitigation structure, 2,515 kilometers na mga kalsada at higit 1,000 tulay. Oh. As of May 12, 2021, sa 119 na infrastructure flagship projects ng Build Program, 11 ang tapos na, habang 29 naman ang tatapusin bago magtapos ang 2022. Habang nasa 51 proyekto Kumbaga naman, meron pang hindi mga natatapos. Ito yung mga hindi na tinuloy. Di ba? Yung buong akala natin ay matutuloy. Hindi na tinuloy. Wala na ang tatapusin sa taong 2023 at sa mga susunod na taon. Nasa 28 naman ang pipeline projects o mga proyektong ito-turn over at ipagpapatuloy na lang ng susunod na administrasyon. Nang lumabas nga ang Kaso ang problema, hindi na pinagpatuloy. balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, 16.31 trilyon, walang pandemic, walang malaking project si FPRRD, 18 plus trilyon, may pandemic, may ayuda, at ang daming malalaking project, airport, train, subway at tulay, kalsada, fort, super dami tama. pa. 'Di ba? Ngayon nga walang pandemic pero nauubos ang pera. Dahil saan? Sa kakapamigay. 'Di ba? Walang pandemic, walang kalamidad pero bigay ng ayuda, nauubos lang kung saan-saan. Pero si PRRD, 'di ba? May pandemic. Kung baga doon pa lang kung sisilipin natin yun. 'Di ba? Malaki talaga yung nagawa ni PRRD noong mga panahon na yon. Hindi niya pinabayaan ang sambayan ng Pilipino noon. Kahit sabihin pwede na sana nating sabihin na na madali lang niyang pabayaan 'Di ba? Madaling hindi niya pansinin ng mga tao noon pero hindi. Kita nyo, nagtrabaho talaga siya bilang presidente, bilang leader ng isang bansa. Sinalba tayo ng leader natin. Kang bibig, kundi Duterte. Baka pwede naman yung project ni Bongbong. Ang iulat mo yung matapos ng project kung meron man. Ang daming mga build. Tama yun. Kasi ito si Castro kasi, puro Duterte. No? Puro Duterte na lang ang sinasabi ng bibig niya. Wala na siyang ibang sinasabi kundi puro Duterte. Sana naman ang sinasabi mo kung ano yung nagiging progreso ng administrasyon. Yung ipakita mo naman sa tao na marami, ito yung ginawa namin, ito yung ginawa ng Pangulo, ito yung ganito. Yung tipong i-build up mo naman siya sa amin. Kaso hindi Kapag nandiyadyaan ka, nagsasalita ka, kailangan ng usapin is puro Duterte. No, laging may naririnig ka, may sinasabi ang mga Duterte. Natural, may sasabihin ng mga Duterte dahil meron din siyang naririnig dyan sa side ninyo. Diba? Meron silang naririnig. So, syempre, magre-response sila. Diba? Hindi naman sila pwedeng magbingi-bingihan na lang. Kaya mas maganda, syempre, bilang spokesperson, mas maganda yung magandang balita ang ihahain natin sa mga tao. Para maipakita mo sa tao kung ano talaga yung nagagawa ng Pangulo.
'Di ba? Kasi nga syempre tumatatak sa mga tao, "Uy, walang nagagawa yung pangulo natin, parang puro ganyan lang." 'Di ba? Kailangan it's time na ipakita mo sa mga tao, na sabihin mo sa mga tao na ito yung ginagawa namin. Ito na yung mga natapos namin. Para kumbaga, meron kaming pinanghahawakan. 'Di ba? Meron kaming nadidinig. Hindi yung puro problema na lang sa Duterte, na parang ang tingin nyo is Duterte ang pinakasalot sa Pilipinas at kaya naghihirap ang Pilipinas dahil sa mga Duterte, parang ganun. Napakakapal ng mukha mo, Claire. Ang hilig mo talagang mag-intriga. Listado na kayo kahit anong paninira ang gawin ninyo. Walang maniniwala sa inyo. May pandemic pero daming nagawa ni Tatay Digong. Ngayon, anong nagawa ni Marcos? Mag 4 years na siya sa serbisyo. Diba? Wala. Saan ka ba nakakuha ng kakapalan ng mukha mo? Ang tanungin mo, yung amo mo, ang tanungin mo, ang laki ng utang niya at nagbenta pa ng gold. Anong project ang ginawa niya? At ni Isay, wala pang nakikita. Oh, 'di ba? Yan yung sinasabi natin. Oh, dahil walang nadidinig yung mga tao sa mga sinasabi mo, dahil puro Duterte, ganyan yung nagiging komento nila. Na ang tingin nila walang ginagawa, walang nakikitang mga project. 'Di ba? Yan ang hirap. Kaya sinasabi ko kanina na mas maganda kung sasabihin mo kung ano-ano yung mga proyektong nagagawa niya. 'Di ba? Para alam naming lahat. Nga hindi matutupad, 20 pesos na bigas, yun pala, hindi naman makain. Kapal ng mukha mo, kahit ganyan, ang utang ng noong panahon. Katulad yan, yung bigas niyan, 'di ba? Oh, sana binalita nyo na lang kung kailan matutuloy. 'Di ba? Oh. Ni PRRD ay pandemic iyon, pero maraming project. Ngayon kay BBM, sobrang laki ng utang, pero walang proyekto. Sa po ko ng picture lang. Ni Rene at saka ni Risa Ontiveros. Nakita ko po na napaka... Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video at boses na matutunghayan natin ngayon na nagmula kay Sir Badong Aratiles. Syempre, suportahan natin yan. Bisitahin yung channel ni Sir Badong at huwag niyong kalimutang mag-subscribe, no? Kay Sir Badong Aratiles para maging updated po tayo. Lahat po ng media natin, yung kay Ontiveros na side lang po, no? Yung pinapaliwanag nila. Samantalang yung Rene po ay wala po, no? Hindi alam po. Mo naman, media, kapag media ang usapan, nila pinapaliwanag. Sabi ko, grabe naman to. Kung kaming mga vlogger, hindi pa rin namin tatalakayin yung mga sinabi ni Rene. Sino pa pong makakaalam, di po ba? Kaya sabi ko, kumbaga para nagiging one-sided lang sila. Kaya nga mas maganda mayroong mga vloggers na katulad nito, nila Sir Badong, na umaano nung isang side. 'Di ba? Kasi alam naman natin sa media talaga. Sorry sa media, no, na alam natin na kahit dati pa parang ang binabalita lang nila is alam nyo na, 'di ba? Kung saan sila hindi mapupusoy, syempre doon. Okay na rin 'yan. Kinakailangan na nating talakayin. Minsan ko lang po ginagawa ito. Hindi naman natin na nawala na yung yan yung problema eh. Minsan minsan ko na lang siyang nawala pa. Wala pa. Nasaan na yung ni alias Rene? Alias Rene? Dito naman yung isa, alias Totoy. Doon sa sa mga sabungero, no? Mukhang si Ang. Yan ang problema. Mabilis pong nawawala yung mga video. Kanina lang, sabi ko, handa ko na to para i-play na lang natin. Anyways, talagang ganyan ang buhay. Pero yung natatandaan natin, maghagilap na naman po ako. Bigla po nawawala eh. Natatandaan po natin, ang sabi po ni Rene, na pinasisinungalingan niya yung mga sinabi ni Risa Ontiveros na siya po ay kinidnap, no? Pinipilit na magsalita laban sa kanya, no? Binayaran, kinidnap, pawang kasinungalingan po yan ayon po kay alias Rene. At siya po ay nagpapakita nga 'di ba yung mukha niya hindi ko po alam kung nasaan po tong si alias Rene. Sana po ligtas, no? Kasi alam na natin delikado po, no? Hindi natin alam kung ano mangyayari. Delikado rin talaga yan. Kasi kung makikita natin, no, kung nagsisinungaling yan, si alias Rene, di ba? Malaking problema yan.
No? Kailangan talaga patunayan niya yan. So, ibig sabihin, kaya nagsasalita yan, tats nilantad pa yung mukha niya, ibig sabihin, talagang totoo yung sinasabi niya, parang ganun, di ba? Ang taong nagsasabi ng totoo, talagang ganyan. Kasi kung nagsisinungaling yan alam niya mangyayari sa kanya. Di ba? O sige, pagpalagay na natin, hindi natin alam kung totoo o hindi. O sige, bigyan natin ng dahilan yung kabila. Pero sa tingin ko sa akin may matinding bala to si alias Rene. Kaya ganyan dumalantad ng muka. Kasi ito kung kinidnap to o pilit siyang pinagsasalita ng ganyan, bakit ilalabas niya pa yung mukha niya? Pwede namang ding itago uli. Diba? Pero nilantad niya sa buong publiko. Magsisinungaling ka ba niyan? Alam mo naman yung kahihinatnan mo kung sakaling nagsisinungaling ka Tapos ang binabanatan niya is yung may posisyon sa gobyerno. Diba? At alam niyang malalagay sa alanganin yung buhay niya. Bakit siya susugal ng ganyan kung siya'y nagsisinungaling lang? Pero sana, ang sinasabi ko na lang na ang huli niya kasi sinabi, marami pa siyang ebidensya yun lang. laban rito kay Risa Ontiveros. Yun yung sinasabi natin, marami pa siyang bala, kaya nagsasalita to So ang sana po yung next Congress, yung 20th Congress sa Senate man lang, alam ko hindi po yan tatalakayin diyan sa House of Representatives dahil nakatutok lang yung investigasyon niya sa mga Duterte lang. Sana po kumaga target lock sila ron Wala nang ibang dapat pag-usapan. Yung mga problema ata doon sa mga nasasakupan nila, hindi na nila pinag-uusapan mga senador, marami namang nanalo sa Senado. Sa Senado, marami naman po tayong naipanalo. Sana naman po, isa lang po ninyo. Wag naman po si Risa Ontiveros pa rin yung sa committee niya, Sa committee po, ibang committee, isa lang po to si alias, parang pangit pag sa committee ni Ontiveros. Para malaman, gusto po natin malaman ng katotohanan para magigil na po itong panggagamit sa Senado, kung ginagamit man yung Senado, yung di umano ay panggagamit sa Senado ni Senator Risa Ontiveros. Siya nga po pala, yung hamon po niya na imbestiga, gusto po rin namin talagang malaman Wala po kami, hindi po namin alam. Tsaka maganda nga yan kung maghaharap sila 'di ba? Para malaman talaga kung sino yung totoo, kung sino nagsasabi ng totoo, sino nagsasabi ng hindi. 'Di ba? Walang dapat magkatakutan diyan. Yung tunay na nagaganap, Pero yung hamon kung hindi talaga totoo yung sinasabi nito ni handang humarap talaga si Honti diyan. 'Di ba? At syempre kung totoo din naman ang sinasabi ni alias Rene, handa naman siyang humarap kay Honti. Kung sakaling talakayin sa Senado 'yan. Po. Total, gustong-gusto nyo po magsampa ng reklamo. Sabi nyo, Senator Risa Ontiveros, hinahamon kayo ni Attorney Yesyo Topacio. Hindi ko po pinopromote si Topacio, hindi naman yata tatakbo yan. Kaya lang, yung hamon niya kasi, pinagbibintangan niya si Risa Ontiveros na totoong nagbayad ng mga testigo. Dalawang pagkakataon na interview niya yung mga binayaran. Pangatlo na to si alias Rene. So kung may pattern po, si Ontiveros na magbayad, magbayad ng mga parang nangyayari dito, parang pinipin down ba ang mga Duterte? Testigo. Kinakailangan po nyo dyan sa, para masampahan po na reklamo dyan sa Ethics Committee ng Senado. Grabe, Kasi mali po yun. Yan, Di po grabe. Ba? Para matalo mo o mapabagsak mo yung political enemies mo, gagamit ka ng mga pinagbabawal na technique ay bayarang witnesses o tanim witness. Uso po tanim-tanim ngayon. Dati tanim bala, ngayon tanim witness. Tanim witness, tanim ebidensya, tanim droga, etc. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV. At syempre natunghayan natin ang video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.